Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 2, 2025, Monday. Alamin natin ang mga lugar sa malaking bahagi ng bansa na maaapektuhan ng southwest monsoon at tingnan din natin kung may posibilidad na may mabubuong low pressure area ngayong linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw patuloy na umiiral ang southwest monsoon na siyang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan, asahan ang monsoon rains na maaaring magdala ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng mga pagbaha lalo na sa mabababang lugar at landslide sa mga bulubunduking bahagi. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na ang mga nasa landslide-prone areas. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Ang mga biglaang buhos ng ulan ay maaaring magdulot ng flash floods o landslide, lalo na kung magpapatuloy ang ulan sa mga susunod na oras. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol Region, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan or thunderstorm. Bagamat maaaring panandalian lamang ang mga pag-ulan, may posibilidad pa rin itong magdulot ng localized flooding o landslides lalo na kapag malalakas ang thunderstorm activity. Sa buong Visayas at Mindanao naman, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Paalala pa rin sa ating mga kababayan sa mga rehiyong ito, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na mababa o nasa tabing ilog. Ayon sa Weather Advisory No. 14 na inilabas ngayong umaga ng June 2, may inaasahang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dulot ng habagat. Ngayong araw, tinatayang aabot sa 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Bukas, June 3, patuloy pa rin ang ganitong kondisyon sa Zambales at Bataan. At sa darating na Miyerkules, June 4, inaasahan na muling mararanasan ang 50 to 100 millimeters ng ulan sa parehong mga lalawigan. Paalala po, maaaring mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mga lugar na nasa bulubunduking bahagi. At dahil may mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng pag-ulan, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at landslide. Sa update naman sa Tropical Cyclone Threat Potential, wala pang opisyal na pahayag ang PAGASA na may bagyong mabubuo. Subalit ayon sa ilang forecast models, may posibilidad na may mabuo na dalawang low-pressure area sa western portion ng Philippine Area of Responsibility, PAR, at sa northern part ng bansa sa susunod na 2 linggo. Gayunpaman, mababa pa ang tsansa nitong maging tropical cyclone sa ngayon. Gamit ang iba't ibang weather model tulad ng GFS or Global Forecast System ng US, makikita sa kanilang forecast na posibleng magkaroon ng 2 bagyo bandang June 12. Pero paalala lang, habang mas malayo ang forecast period, mas mababa ang accuracy, kaya hindi pa natin dapat itong ikabahala sa ngayon. Sa kabilang banda, ang European model ay hindi nagpapakita ng anumang bagyo sa parehong panahon. Kung sakaling magkatugma na ang forecast ng mga modelong ito, doon natin masasabing may mas mataas na posibilidad na mabuo talaga ang isang bagyo. Pero sa ngayon, malinaw na wala pang namumuong sama ng panahon. Ang habagat pa rin ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan, kaya't mahalagang manatiling nakatutok at updated dito sa ating channel para hindi mahuli sa mahahalagang balita ukol sa lagay ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at lagi po tayong mag-ingat, manatiling ligtas mga kababayan.